Nako mga kakabsat, siguradong hindi magugustuhan ni Aling Petro to, ni Aling Cayetano. Ha? Ito, grabe raw pala ang modus ni Alan. Aba, anong klaseng modus yan? Iniimbestigahan na ng NBI, papasok na rin ang ombudsman. Nako po! Ala kata, mukhang may makukulong na naman Pakinggan natin. Attorney Enzo, pasok. At syempre sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Shoutout sa inyo lahat, Mabsat. Pasok, attorney. Mga kabunyog, pagkwentuhan natin itong kay Alan Peter Cayetano. Grabe pala, no? Ha? Grabe pala ang modus ni Alan doon sa 2019 Southeast Asian Games, mga kabunyog. Ha? Grabe. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Ha? Timpla na muna kayo ng mainit na kape. Ha? Agoy. Maganda itong pagkwentuhan natin habang tayo'y nagkakape. Ha? Mga kabunyog. Ha? Ito. Pero batiin ko muna. Ha? Batiin ko muna. Nandiyan na. Agoncillo. Ito. Ha? Pag-usapan muna natin. Ano ba tong modus? Paano ba yung racket ni Alan dito sa Estado ang modus. yung Southeast Asian Games noong 2019? Ano bang na modus? Anong racket? Kasi sabi ni Alan sa kanipia, yung magkapatid, wala naman daw silang hindi naman daw sila hindi sila nangurakot diyan. Ano ito mga kabunyog? Sabi nila, hindi naman sila, wala daw sila dyan anomalya. Imbestigahan na daw yan kung imbestigahan. Yun ang sabi. Pero, napakaganda nung post ni mga kabunyog. May post si Montulfo. Maganda itong post ni Montulfo. Marami siyang sinabi. Ang gagawin kasi ng NBI, hindi muna si Alan Cayetano ang ipapatawag. Ang ipapatawag muna ay ang mga dating officials ng FISGO. Yan dating officials ng FISGO ipapasubpi na ng NBI bilang bahagi ng 2019 Southeast Asian Games probe. Ano ba tong FISGO na to? FISGO. Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Yun. FISGOC. Ngayon, ito palang FISGOC na ito, hindi pala ito isang ahensya ng gobyerno. Ano pala ito? Foundation. Para non-government siya. Non-government. Binuo ng isang grupo, sila yung nag-manage, sila yung nagpatakbo ng yung Southeast Asian Games noong 2019. Tingnan mo naman napakalaking event, Southeast Asian Games yan noong 2019. Tapos ang nagpatakbo ay ang FISGOC na isang non-government. Mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga yung pondo ng gobyerno inilipat dito sa private foundation na to, itong FISGOC. Wow! So nakita nyo na kaagad, Nakita nyo na kaagad ang racket. Ito yung sinabi ni Montulfo sa kanyang post. Napakalaking pera ang kinita ni Alan Peter Cayetano at kanyang mga kasabwat sa Southeast Asian Games 2019. Suma total ang naibigay sa kanila ay 19.5 billion pesos for the 11-day event. Let's do the math. Isa. 6 billion pesos galing sa Congress Appropriations Act para lang sa Southeast Asian Games. 1.5 billion pesos na nakolekta ni Cayetano at kanyang mga barkada sa pamamagitan ng iligal na itinayo nilang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Yun ang FISGO. Tapos, bakit illegal ang pagtatayo ng FISGO na isang pribadong grupo? Yun, ito na. Mga kabunyog. Ragnarok Zero Global. Dahil meron naman Philippine Sports Commission, PSC, na namamahala sa mga sporting events sa bansa. 12 billion pesos
na galing mismo sa Malacanang ayon sa aking Tweety Bird. May Tweety Bird itong si Montulfo eh. Buwit kumbaga na kinuha sa Presidential Intelligence Fund. Sabi ng Tweety Bird niya ni Montulfo, di lang daw 1.5 billion pesos ang nakuha ng FISGOC sa mga private donors tulad ng San Miguel Corporation, SM Group of Companies, etc. etc. Kundi mas mahigit pa. Ang estimate, ang kolekta ni na Kawatano, bonggang-bongga, medyo maldita ay mga 20 billion pesos pa sa private sector ayon kay Tweet. 1.5 billion plus 20 billion equals 21.5 billion. Oh. Kaya nila itinayo yung FISGOC para may cover sila. So yun ang racket. Yun, paldo. Ganun yung racket, mga kabunyog. Paldo. Ha? So matindi ano? Matindi Matindi talaga. pala itong pinag-uusapan dito. Kaya naman mga kabunyog, mga kababayan, ngayon iniimbestigahan na ng NBI ito munang mga officials ng FISGOC. Kasi diyan yan yung racket eh. Ang nagpatakbo ng Southeast Asian Games noong 2019 ay hindi naman gobyerno. Itong FISGOC private foundation. Ito yung nagpatakbo. Ang nagbuo nito mga tao ni Cayetano. Mga kabunyog. So, ang matindi dito, sabi ni Montulfo nga, ang lalaking pondo ang ibinigay galing sa gobyerno. Doon i-transfer sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, FISGOC. Pero akala nyo, yung organizing committee ay opisina ng gobyerno o organisasyon ng gobyerno. Hindi. Private foundation. Parang pinasubkon. Yun nga yung malaking racket doon. Bakit naman ang nagpatakbo ng Southeast Asian Games noong 2019, mayroon naman tayong Philippine Sports Commission. Bakit hindi na lang yun? Bakit nga ba? Ang ginawa, mayroong isang private foundation or non-government organization. Yung pondo galing sa gobyerno. Parang sinubkon. Sinubcontract ng isang private foundation yung pag-manage ng buong Southeast Asian Games. Siyempre, ang palusot sa mga ganyan, mas mabuti nang isubkon sa private yan. Para yung private, mas effective yan eh. Kaysa sa gobyerno, ano pa yan? Matrabaho pa yan. Bistado na. Pero ang problema dyan, yung malalaking bilyon-bilyong pondo ng gobyerno, doon transfer sa FISGOC. Pangalawa, yung FISGOC, may authority siyang mag-solicit ng mga galing sa mga malalaking negosyo. Halimbawa, San Miguel Group of Companies. SM Group of Companies. Nag-sponsor yun kasi malaking event yun. Yun ang pinapaliwanag ni Montulfo. Ganun yung modus. So ngayon, ang sabi ng ombudsman ay ng NBI, okay. So dahil napakalaki ng role ng sinasabing FISGOC na yan, okay. Iyan na muna ang imbestigahan. Doon muna magsimula sa FISGOC. Kaya ang una munang iimbestigahan yung FISGOC na non-government. Pero ang problema ganito, mga kabunyog, iimbestigahan itong FISGOC. Doon muna. Sisimulan muna ngayon na yata ang July 24 eh. July 24 na yata. Mayroon ng pizza eh. Ang alam natin, mayroon ng pizza ito. Paktay ka ngayon, Alan. Mga kabunyog, mayroon ng pizza. Iimbestigahan na itong FISGOC. Pinadalhan na ng sumpina ayon sa NBI. Pinadalhan na ng sumpina ang mga dating officials ng FISGOC. Ito, dating officials ng FISGOC, ipapasumpina ng NBI bilang bahagi ng 2019 Southeast Asian Games probe. Yan. Grabe, no? Grabe. Paldo. Sino ba ang mga dating officials na yan? Yan ang FISGOC, tingnan nyo.
Yang nasa kaliwa, yan yung mga officials ng FISGOC. Ipakita nga natin. O yan. Kita nyo, yan yung FISGOC. Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Private siya. Private. Pero, mga private yan na individuals, malamang mga tao rin yan ni Cayetano. Itong FISGOC na to, sila yung nagpatakbo nung Southeast Asian Games. Bakit naman sila ang nagpatakbo? Parang sinubcontract sa private. Siguro ang iniisip ni Cayetano, sumabuti ng wag ng gobyerno ang magpatakbo ng palaro ay ng games. Isubko natin sa private. Parang events organizer yung FISGOC . Ang problema, ang laki-laking pera ang pinag-uusapan, billion. Tapos ilang billions yan? 10 billion yata yan. Pinagkatiwala mo dyan sa FISGOC na yan. So ang tanong ngayon, sino ba yung FISGOC? Sino ang mga officers niyan? Ano ang kanilang mga background? Yun. Kaya yan na muna ang isusumpina. Bakit hindi gobyerno ang nag-implement nung Southeast Asian Games? Instead, private. Wow, napakapalad naman ng private na yan. Paldo. Napakapalad naman ng private entity na yan, FISGOC. Kaya isusumpi na muna. Ito yung mga officials ng FISGOC na isusumpi na. Yun. Sige. Just in Daily Tribune, the National Bureau of Investigation NBI will subpoena 2019 FISGOC Chair Ramon Susara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, and Corporate Secretary John Lester Buenconsejo as part of its probe into the alleged funding irregularities involving the new Clark City Sports Complex used during the 2019 Southeast Asian Games. NBI Director Matibag said the subpoenas will be issued on Monday with the officials ordered to appear before the Bureau on 24 July. He also said Senator Alan Peter Cayetano's name is not among those to be subpoenaed. Yan. Mamaya, ipapaliwanag natin yon. Bakit hindi kasama si Cayetano sa mga isusubpina? So yan So mga officials ng FISGOC ang ipapatawag sa July 24. So magpapaliwanag yung mga FISGOC na yan. Akala nyo pag ang pangalan Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, akala mo Government. Gobyerno. Hindi government. Non-government. Kaya registered yan sa SEC. Kaya sabi nga ni Director Melvin Matibag, marami silang ipapaliwanag. Kasi based sa SEC registration nila, marami silang inconsistent na mga declarations. Saka, bakit ganon? Napaka makapangyarihan itong FISGOC na ito. Transfer yung mga pundo ng gobyerno papunta dun sa FISGOC . Samantalang private yun. So yan na mga kabunyog. So ang una ay FISGOC muna ang isusubpina. Sa Monday ang subpina, pero mag-a-appear sila sa Lunes ay sa 24. Yan ang mga schedules na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matindi na ito, matindi na. Itong mga officials na ito ng FISGOC ay sigurado kinakabahan na yung mga yan. Nag-uusap na siguro yan sa si Alan Peter Cayetano. Boss, ano bang gagawin natin? Sigurado mauungkatan yung ating mga sikreto. Sigurado yan. Panahon kasi ni Duterte, may mga napapataas na din ang kilay noon. Bakit naman hindi government ang nag-implement? Bakit mayroon naman tayong Philippine Sports Commission? Bakit yung FISGOC na isang private ang nag-implement nag-organize ng 2019 Southeast Asian Games? Ay syempre dahil sila yung nagpatakbo ng 2019 Southeast Asian Games, yung private na yan na FISGOC, sa kanila
trinансfer yung mga budget. Billion-billion yan. Yan, nakita nyo na mga kabunyog. Kaya maraming ipapaliwanag. Maraming ipapaliwanag itong mga officials na ito ng Fisgok. Maghanda na sila. Maghanda na sila dyan. Unang-una, maniniwala ba kayo na hindi involved si Cayetano dyan sa pagbubuo ng Fisgok na yan? Ibig sabihin nyo, sa kayong mga tao dyan, sino-sino ba yan? Malamang konektado rin yan kay Cayetano. Mga kabunyog. Based dun sa pinakita, yung pinakita ni Montulfo, lumalabas, yung Fisgok binuo, pang-cover. Pang-cover. Private yan, yung pundo ng gobyerno, trinансfer doon. Kasi ang subcontract ng pag-manage, pag-organize ng Southeast Asian Games noong 2019, itong Fisgok. Pero sa kanila trinансfer yung pera. Wow, ang laki niya. Paldo. Nakapag-solicit pa nga itong Fisgok na ito sa mga malaking companies. Yan. So yan na. Iimbestigahan na yan. Tiba-tiba. Ang unang pitsa ng pagpa-attend sa kanila ay sa July 24. Yun. Ito muna ang mga Fisgok officials ang ipapatawag. Doon muna nakatutok. Bakit doon nakatutok? Ayun yung nag-implement Yan yung nag-organize, nag-manage ng 2019 Southeast Asian Games. So yung mga dating officials ng Fisgok na yan yung sinumpi na sa July 24. Yun. Ngayon, mga kabunyog, ang Fisgok yung sinusumpi na. Pero ang maingay na umaalma na, nagrereklamo na, si Cayetano. Kaya nga sabi ni Director Melvin Matibag, wala naman sa listahan. bakit ba? Sabi niya, hindi ko maintindihan. Hindi naman siyang ipapatawag sa July 24, si Cayetano, sabi niya. Pero maingay Ang siya. papatawag pa naman yung Fisgok. Hindi naman siya. Bakit ba siya ang maingay? Bakit Bakit niya kinukontra yung investigasyon sa Fisgok? Ano ba ang papel niya doon sa Fisgok na yon? Kung wala siyang kinakatakot, si Cayetano umano, hayaan niya. Fisgok mo naman yun. Bakit? Part ba siya ng Fisgok? Siya ba ang founder nun? Ito pa nga yung tanong Bakit daw naging chairman ng Fisgok si Cayetano? Kasi nakalagay siya chairman. Samantalang hindi naman siya member ng board. Kasi may board of directors yung yung Fisgok. Pero ang chairman ay si Cayetano. Paano yon? So may ipapaliwanag ang Fisgok diyan. Pero ang ginagawa ng NBI, wag na muna si Cayetano ang imbestigahan. Yun na munang Fisgok. Kaya lang, Fisgok pa lang iniimbestigahan, umaalma na si Cayetano. Si Cayetano na yung masyadong mainit. Bistado na ba? Kung ano nang sinasabi. Guilty na ba? Binabatikos na si Matibag, bakit daw iimbestigahan pa yung 2019 Southeast Asian Games? Yan, mga kabunyog. Pati si Pia Cayetano, galit din. Nako po. Sabi ni Director Matibag, ang ipapatawag muna sa July 24 ay yung Fisgok. Si Cayetano, hindi pa. Kaya lang sabi niya, bakit mas mainit na, grabe na ang reactions ni Cayetano, yung magkapatid. Mayroon ba silang tinatago? Maaapektuhan ba sila ng investigasyon sa Fisgok? Marami bang malalaman sa investigasyon ng Fisgok kaya gusto nila harangin ang investigasyon o kasi ang ang pananakot ni Cayetano, sige, imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo ang 2019 Southeast Asian Games. Iimbestigahan din daw nila ng minorya ng Senado ang flood control. So yan, actually mga kabunyog, hindi pa kasama si Cayetano sa pinapatawag. Wala pa. Ano pa lang ito? Fisgok pa nga lang. Ayan tingnan nyo Yan Ayan, tingnan nyo yung sa baba Ayan. NBI Director Melvin Matibag said the subpoenas will be issued on Monday with the officials ordered to appear before the Bureau on 24 July. Officials ng Fisgok. He also said
Senator Alan Peter Cayetano's name is not among those to be subpoenaed. Hindi pa. Wala pa si Cayetano sa pinag-uusapan. Fisgook lang muna. Kaya lang, ang maingay na at medyo nagre-react na si Cayetano. Bakit? Siguro alam niya na pag inimbestigahan yung Fisgook, may ibubunyag yung mga officials ng Fisgook yan. So, maraming mauungkat diyan. Lalabas sigurado diyan, hindi simpleng non-government organization o foundation ng Fisgook. Na itong Fisgook na ito ay malamang mga tao rin ni Cayetano yan. So yan mga kabunyog nasa Facebook. Nakita naman natin yung paliwanag ni Montulfo. Yung mga pundo ng gobyerno, i-transfer doon sa Fisgook. Yung government funds na ginamit sa Southeast Asian Games, transfer sa Fisgook. Ay di siyempre dahil private na yon, malaya na silang gumawa ng kung paano nila gagamitin yung pera. Matindi. Naging cover yung Fisgook eh. Ang sabi ni Montulfo sa post niya, grabe ang kickbacks nila Cayetano diyan. Mga sabwatan ang nangyari dito. Yan. Kaya makikita na hindi pa naman pinapatawag si Cayetano. Fisgook pa lang, pero galit na si Cayetano. Mainit na. Sabi ni Director Matibag, hindi ko maintindihan eh. Bakit naman mainit na si Alan Peter Cayetano? Bakit mainit na siya sa patawag na gagawin ng NBI sa Fisgook? Samantalang hindi naman siya kasama sa isusumpi na. Bakit? Kung wala naman niya siyang kinurakot, hindi siya dapat matakot. Agree. Ay bakit parang tensyonado na si Cayetano? Pati si Pia. Si Alan tensyonado na. Si Pia, galit na rin. Galit na si Pia eh. Anong mayroon? Bakit sila? Alarmado. Hindi pa naman sila ang pinapatawag. Kaya pa lang, Fisgook pa lang. Yan. Kaya mga kabunyog, talagang lumalabas, mayroon itong tinatago eh. At ito pang matindi. Papasok na ang ombudsman. Ito na. Ito na. Yan. Ombudsman, reopening 2019 SEA Games Probe. Yan, mga kabunyog. Yan pa ang isang problema. Ang ombudsman papasok na. So hindi na lang yan. Hindi na lang NBI. Yun, patay. Lagot. Lagot si ay ombudsman na ito. Sabi ng ombudsman, makikialam na sila sa probe na gagawin. Yan. Na sila? May mga records na kasi ang ombudsman tungkol dyan. Yung mga records na yon, pinapabalikan ni Ombudsman Boying Rimulya sa mga staff ng ombudsman. Busisiin uli, balikan yon, ano bang nangyari? Kasi panahon ni Duterte, inimbestigahan na yan. Kaya lang nakalibre si Alan. Nakalibre. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang ombudsman titingnan uli. Bakit nawala yung mga bakit hindi gumulong yung mga investigasyon sa kaso na yan? Si Vince Dizon, kasama sa nag-implement ng kasi BCDA noon, Basis Conversion Development Authority, si Vince Dizon, yung secretary ngayon ng DPWH. Nung panahon, mataas ang posisyon ni Vince Dizon sa pagpapatakbo nung 2019 Southeast Asian Games. Pero ang sabi naman ng Malacanang, inimbestigahan na yan si Vince Dizon noon at nalibre na, na-dismiss na yung kaso yung investigasyon sa kanya. Si Cayetano hindi na imbestigahan sa yung Fisgook. Pero si Vince Dizon na imbestigahan na at na-clear na. Pero si Cayetano hindi. Bakit hindi na imbestigahan si Cayetano at saka yung Fisgook? Hindi daw pinaimbestigahan ni Duterte. Hindi pinaimbestigahan ni Duterte. Kumbaga paborito ni malakas si Cayetano kay Duterte noon. Kaya hindi siya sinaklaw ng investigasyon. Ang sinaklaw ng investigasyon sila Vince Dizon. Kaya sabi ng Malacanang, na-clear na si Vince Dizon sa issue na yan. Pero si Cayetano hindi, kasi hindi naman inimbestigahan. Hindi na imbestigahan si Cayetano. Di ngayon siya may imbestigahan. Saka yung controversial na Fisgook ngayon din may imbestigahan. So mas mukhang yung lalabas ang katotohanan, mga kabunyog. Pero sabi ni Director Matibag ng NBI, ipapatawag pa rin nila si Vince Dizon para lang malaman kung ano ang nangyari sa kaso niya noon. Pero hindi na sa kanya nakadirect ng investigasyon. Magpapaliwanagin lang siya anong nangyari sa kaso niya. Ang hindi pa talaga na-imbestigahan dahil hindi nga pinaimbestigahan nung panahon ni Duterte si Cayetano. So ngayon pa lang. Pero ang gagawin ng NBI, hindi na muna si Cayetano ang imbestigahan. Fisgook muna. Pagkatapos ng Fisgook, si Cayetano na yan.
Okay? Mga kabunyog, mga kabayan. Salamat, maganda to. attorney. So, sa laki ng perang pinag-uusapan dito, malamang mapaplander dito si Cayetano. Nak! Ha? Alam, mapla-plunder. Kaya naman pala nagre-react kasi plunder din pala yan. Ibig sabihin, kulong pa din, no bail. Ay, Diyos ko po, Rudy. Paktay ka ngayon, Alan Peter. Kaya naman pala tarantang-taranta na. Mapaplander yan, mga kabunyog, si Cayetano. At pag na-plander yan, Naka po. maaresto na naman yan, makukulong na naman. Ha? Oh, kaya siguro ang init-init ng dugo ni Cayetano, si Alan sa si Pia. Galit sila na iniimbestigahan na ni Matibag. Pero sabi naman ni Director Matibag, hindi. Tuloy ang investigasyon. Ha? Matindi, mga kabunyog. Tuloy daw. Sabi ni Director Matibag, ano yan? Ano kami? Tuloy daw. 24 simula na. Yan, mga kabunyog. Ang lumalabas pa nga pala dito, nakita natin yung isang video. Galit si Pia Cayetano kay Risa. Kasi nung panahon, si Senadora Risa Hontiveros, iniimbestigahan na yan. Kasi nga may marami ng mga alingas-ngas ng anomalya dyan eh. Ngayon, iniimbestigahan yan ni Senadora Risa Hontiveros noon. Galit na galit si Pia Cayetano. May video na ganyan eh. Kumakalat na yan ngayon. Sabi ni Pia Cayetano, bakit pinag-iinitan ng sponsor? O ibig sabihin si Pia Cayetano, ay si Risa Hontiveros. Bakit pinag-iinitan itong New Clark City? Ano ito? Yan, mga kabunyog. Ay gusto kasing malaman ni Senadora Risa Hontiveros, paano masisigurado na hindi magiging white elephant? Ibig sabihin, 10 billion yung ginastos ng gobyerno sa pag-construct ng New Clark City. Anong mangyayari? Baka naman white elephant ang mangyari. Ibig sabihin, hindi rin magamit. Tapos, i-maintain lang ng gobyerno, malaking gastos. Kaya lang, galit si Pia noon. Bakit daw pinapakialaman yan ng sponsor ni Senadora Risa Hontiveros? Kaya pala noon pa, mainit na talaga ang dugo ni Pia kay Senadora Risa. So yan, mga kabunyog, ang mga importanteng proyekto diyan sa sa Southeast Asian Games, yung mismong New Clark City, yung stadium, yung infrastructure project na palaro. Pero ang isa pang controversial diyan, yung cauldron yan yung kaldero, yung ginamit sa opening, yung sinindihan ng apoy. 50 million. May 55 million pesos ang halaga eh. Ay, 55. Pinakamurang data sa Shopee. Enjoy one. O sa mga bagong pasok dyan, sa 300 plus live viewers, like and subscribe po tayo, Ma'am Sat. Boyeng Rimulya, ay 55 million pesos ang halaga eh. Kaya sabi ng ombudsman, ni Ombudsman Boyeng Rimulya, review ulit natin yan. Kasi dumaan na sa ombudsman yan. So, paalamin niya daw anong nangyari dyan. Anong nangyari? Kung may mga kailangan pa dyan na imbestigahan, Paglilinaw. para mapanagot, gagawin daw ng ombudsman. So magtutulungan na ang ombudsman at ang NBI. Pag nagkatulungan ng NBI at saka ang ombudsman, patay. Matinding partnership yan. Paktay talaga. Kabunyog, mga kababayan, Naspak. Kaya, ito? Kumbaga, ito, mga kabunyog? Ombudsman na yan, Makikialam na ang ombudsman. Paano na niyan si Alan? Paano na niyan si Alan Cayetano? Wala na. Sigurado Tapos na. yan. Pupunta ito sa plunder. Lahat sila may kaso ng plunder. Diyos ko po, Rudy. Alright, salamat, Attorney Enzo. Okay na tayo, no? Time check, 7:13. Mag-last topic pa ba? Magkanta tayo? Second to the last? Or last topic na lang, Ma'am Sat. Para magla-live ulit ako mamaya. I-con ko lang to. Pag-usapan natin si Mima mamaya. Update kay Mima, Ma'am Sat. Meron tayong update. Pero for the meantime, last topic tayo. Here we go. Countdown tayo in 30 seconds.